Hey everyone, and welcome to the Kitty Show. This is Alwin Ignacio, the diva that you love. Together with Miss May Kumaring Ultra Maladita. Hi, this is Alex Siyempre Brosas. pa, ito ang Tarayan na Talakayan Showbiz Edition. At as this August 9, Mare, ilan na ba ang ating subscribers? Well, we now have 14,224 plus subscribers. At ito na nga, as of the last 28 days, ang aming channel ay nagkaroon na ng 55,658 plus views, di ba? Ang taray-taray ng mga digits natin. Iba rin talaga. Kaya sa aming unang pag-uusap, para mas lalong tumaas ang views, Right. mas lalong dumami ang subscribers, at mas lalong dumami ang buzzers. Ang pag-uusapan naman ay ang mga nakakahibang, kahindik-hindik, at nakakapagdabog na bangs na worst dress sa katatapos lamang na GMA Gala o Prepare for Anything Else. At least ang GMA Gala may katuturan. Kasi meron pala siyang fundraising activity. At after the gala, they were able to gather 2.5 million plus anda na itutulong sa mga typhoon victims. Diba? Ewan ko lang yung sa mga ibang nagpapagila-gila kung merong katuturan ha. Basta sila gusto lang palakihin na merong katuturan. Pero, ang mga walang katuturan ay ang mga sumusunod na mga babae na talagang, ewan ko, bumayag talaga silang paglaruan ng mga bading. At ang mga stylist na binola-bola sila na kay ganda-ganda nila. Number 1 sa worst list ng reality show ay de las Alas na itsura talagang matandang Darna and the Planet Woman reincarnation. Diba? May pakapa, check. May pasalamin, check. Nung paghubad ng kapa, asa ng ganda? Ano mga sabi mo sa paandar ni Binibining des Alas? Well, it was a flop, It was to a say the flop. very least. Okay. And it screams of, pansinin niyo ako. Yes. Parang galawang Diba? starlet. Oo. So bakit nauso naman si Ai, di ba? So pwede siya magpapansin ng Oo, ganon. diba? I mean, at 60, you should no longer compete with younger ones. Yes. Una-una, what you only have is your characteristic chutzpah. Nothing more. Ay. Bakit Tagalog ba raw yun, sis? Baka di mo intindihan ni Miss Eileen. I'm sorry, I'm not fluent in Tagalog. My God! At ang next worst dress, Sanya Lopez, na ayon sa mga buzzers, nagmukhang manika ng mangkukulam. Ay. At ito pang aking insider story na sagap. Kasi nga kung si Sanya, halatang nagpabagong rhinoplasty. At ang kinawindang ng mga onlookers sa nasabing gala, kasi si Alden Richards na minsan ay nalink sa kanya, Yeah. hindi siya nakilala. Hindi siya pinapansin kaya nagpapahara-hara siya sa party. What can you say sa parang pinaglaruan ng manika ng mangkukulang look si Sanya Lopez? Well, obviously, that is an over-the-top observation. Aha. Kasi ang feeling ko, hindi naman siya, she may look like manika, pero hindi naman pinaglaruan. May ganda pa rin naman siya. Talaga lang? Pero ang ano lang kasi is, bagong retoke daw yung ilong niya. Yes. As claimed ng netizens sa Oo. sa social media. For whatever it is, ang dapat kasi pagka nagpaparitoke ka, gumaganda ka. Apparently kasi sa kanya, there were observations that tilted yung kanyang ilong, tumabingi. Tumabingi. Oo. At saka Okay. yung isang butas parang hindi kasing laki nung kabilang butas ng nose niya. At ito pang isa pang kahindik-hindik na observation ng mga buzzers ni Sanya Lopez. Magkamukha na raw sila ng bold starlet na si Ines Veneracion. What say you, Mare? Magkaati ba sila o magpinsan? Maglola. Lola na si Ines? Ay, hindi ko sinabi. Basta sinabi ko maglola, no? Diba? At ang Which next, is which? ang next, Kylie Padilla, ang lahat ng taong, lalo na mga buzzers niya, dated na raw ang sense of fashion. Lumang-luma na been there, done that, seen there already. What say you? Sa kanyang outfit na nalagyan pa ng mahabang kapang, hindi naman niya kinaganda. Well, if she has a glam theme,
she should have fired them. Yes, fire them all! Kasi hindi niya ikinaganda, di ba? Yes, And it did not present a new her. A new Di look. ba? Oo, a new look. Di ba? Wala eh. Wala. It's a repetition of what she's done before. Parang tuloy siya nakakulong dun sa kanyang amihan image. Di ba, Okay. simula nung naging amihan siya sa Encantadia, yung look na yun ang parang lagi niyang nare-represent. So, Hindi yung na nga siya, peg, hindi na nga siya bisinama sa bagong sangre dahil Oo. patay na siya dun, di ba? yung peg hindi nag-ano. Oo, hindi nag-grow. Saka parang hindi hindi siya nag-grow. nag-experiment. Yeah. He's always on the boring side. And next, ito talaga hindi ko siya kakilala, pero kailangan natin siya ilagay sa, makikilala na natin siya ngayon, si Ashley Rivera, na maraming nagkasabi, sobrang Latina daw. Pero yung outfit naman niya, parang parang pinaglaruan na naman ng mga bading. Tapos diba, ang haba-haba ng slit, maikli naman ng legs mo, saka ng tie mo. Naglagay pa ng flower doon to accentuate the slit. Hindi naman nakatulong. At higit sa lahat, wala ka naman masyadong corte girl. Diba? Talagang nagpakilala ka muna sa lahat bago kumahin ng GMA Gala. Oo nga, parang she looks obnoxious. Charot! Oh my God! Ay, ka na naman! Sorry Tagalogin mo, baka di na unawaan ni I'm Ashley. not fluent in Tagalog, yaya eh. Ano ba? At next, Diba? Kate Valdez, na ang kinaloka ng lahat, binder-dandat na ang kanyang look ni Andrea Brillantes. Na binder-dandat na rin niya sa isang pictorial ni Catherine Bernardo. At nung siya na ang gumawa, naghikam na lang ng lahat ng tao. What say you, Mare, sa kanyang look? Alam mo, dapat kasi ang gala should be a venue for fashion-forward Statements. celebrities. Yes, yes. Diba? That's like what Sneer was wearing Oo. during the gala. And also, I remember na gandang-ganda ako kay Charlie Fleming. Oo, ang Which is ganda-ganda. all red Oo, outfit. But diba? of course, the gala for me was the best because Millie was there. At saka, Michael Sager and Emilio Diaz Areb as bros. At saka, it has been how long had they been During the gala, 3 years. Hindi, that long. Every year for the past 3 years. Hindi, what I am asking is, how long were the preparations Yes. before the gala? Tagal nga, Oo, kung matagal, kung months before pa, she could have thought of a better fashion statement. Di ba? Kasi, apparently, these are not thinking celebrities. Kasi ibig sabihin, they were influenced by other people. Siguro yung glam team. Na saying to them na this is your best look. Oo, hindi naman hindi naman nagpadala sa it didn't work out the way it should be. Katulad nga, sabi mo nga, binder dandat na yan ni ganito, ni ganon, di ba? So, why repeat? Di ba? Why do repetition when you can be an original? Oo, why be a clone of somebody? Yes. Di ba? Bakit ganon? Di ba? You should, kasi tawag dito, the painful thing to see is celebrities copying other celebrities. True. Di ba? It has been observed many times over in Hollywood, di ba? May mga copycat nga, di ba? True. Parehong mga dress, ibang color, ibang pero parehong yung cut, apparently, hindi sila well guided. Di ba? And they thought, isahan sila ng kanilang glam team, ng stylist nila. There are people naman na, porket, yung bumongga yung gown na ito, ay, buy na rin sila ng ganon. Without thinking na, siyempre yung figure ng celebrity na iba sa'yo. Siyempre yung edad nun, iba sa'yo, di ba? At siyempre yung beauty nun, lalong iba sa'yo. True. At ito na, ang lalong ibang-iba, ang ating mga letter centers, Mare. Mauna kang magbusa mula kay AGF? ACP. Go. Salamat naman, may matinong taon na pasa showbiz columnist. This is called constructive criticism. Salamat po. More power sa show nyo. Oh, maraming salamat. What was he referring to? She's referring to, I think, the Fiang video. Okay. Okay, number 2, ito pa rin. Mura kay Aucalusin. At last, may mga journalists pa na ganito sa Pinas. The way they talk and express their feelings towards people so fair and no hatred. Maganda ang programa ninyo.
balance, more power. At yan Wow. po talaga ang kakaiba ng The TT Show. Diba? Basang-basa nyo, hindi namin pinilit, hindi namin hinilik, kusa nilang naramdaman at kusa nilang naobserbahan. Ito pa, basa mare. Bejeweled Beke. Wow. Bejeweled? So, Riley. Yayamanin. Oo. Ang galing ng podcast na ito. Super malaman ang ng mga descriptions sa dalawa. Salamat po. Oh, Wow. wow, diba? Again, sa kanila galing na magaling kami. Kaya nyo ba yan? Ito pa. Mula kay Mary, this kind of comment ang talagang dapat tularan, hindi nang huusga agad. Diba? Sino ba yung kasi yung mga nanghuhusga agad? They are left in the moon. Diba? Why should we be bothered, diba? Why should we even name them? And on that note, this is Alwin Ignacio, the diva that you love. Together with Miss Kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. And you are watching the Saturday edition of the TT Show, ang Tarayan at Talakayan Showbiz Edition.